Pagkatapos ng matinding init, bagyo naman ang sinisisi sa kakulangan ng supply at reserbang kuryente. Red alert o kulang ang supply sa Luzon ngayong araw mula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon at mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Yellow o kulang naman sa reserba halos buong hapon hanggang alas 12 mamayang hating gabi. Yellow alert naman sa Visayas mula 3 to 4 p.m. at 6 to 7 p.m. Sabi ng Department of Energy, dahil sa bagyong Aghon, nagkaproblema ang linya ng mga planta na naghahatid ng supply nila ng kuryente sa substation. Kaya't nasa 2,500 megawatts ang nawala sa Luzon grid. Ang Ilihan Power Plant naman nag-forced outage dahil kinailangang sumilong ang floating barge nito na nagsisilbing liquefied natural gas storage. Dahil delikado yung kung mahahagip sila ng bagyo, so umalis muna sa pagkakakabit yung floating storage, nagtago muna sa may Tingloy Island. Pero kahapon pa raw nagsimulang bumalik ang ilang planta kaya't naibalik na rin ngayong araw ang nasa 1,700 megawatts ng kuryente. Nitong tag-ulan na may El Nino, magiging sapat na raw ang supply dahil bababa na ang demand. Yun nga lang, magiging problema na ang mga masisirang linya ng kuryente. So titingnan natin yung kung paano na-implement yung mga programa ng ating distribution utilities, mga power companies at saka ng NGCP as system operator, kung yung kanilang mga resiliency measures ay mai-implement nila on time. Sa bawat red at yellow alert, posibleng tumaas ang bill ng kuryente dahil nagmamahal ang bentahan sa spot market. Pero maliban dito, sabi ng Power for People Coalition, posible ang 1 peso per kilowatt hour increase kung maging pinalna ang pagbasura ng Korte Suprema sa inihaing petisyon ng Energy Regulatory Commission. Ayaw kasi sanang pumayag ng ERC sa hinihinging price adjustment ng mga planta ng kuryente ng San Miguel Corporation. Umaatras kasi ang San Miguel sa nakakontrata ng presyo ng ibebentang kuryente noong sumirit ang presyo ng liquefied natural gas sa global market noong 2020.